hindi naman siguro natin magiging flood-free ang Metro Manila po ay talagang hanggat kung natin dito, I think we cannot be aiming for a flood-free Metro Manila, but mabawasan po natin yung mga ganyang inundations with lahat ng yung sinabi ko kanina na mapagtuunan natin ng pansin para mas mabilis po umalis yung tubig baha. Opo. Ganun po. In fact, dapat po merong integrated master plan for the drainage system in Metro Manila kasi lumang-luma na po yung drainage system in Metro Manila. Kaya yan ang pinagtutuunan ng pansin po ngayon ng MMDA. Tinutulungan po namin sila para magkaroon po ng holistic integrated master plan po na drainage sa Metro Manila po. Secretary, kumusta naman po yung monitoring, tugon po ng DPWH naman sa mga pagbabaha dito po sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar dito po sa ating bansa? Well, awan ng Diyos, dito sa Metro Manila, medyo humupa na yung lahat ng mga daanan, mga main thoroughfares natin sa Metro Manila, nadadaanan na po. Kaya lang nagmo-monitor po kami sa ibang regions, meron pa yung mga ibang lugar, gaya na po ng Pangasinan, yung Quezon Road, hindi pa ako natin madadaanan kasi for safety reason. Saka dito sa May Region 3, may mga apat pa na mga lugar na binabaha po ng mga kalsada. Kaya yun po ang natin. Yun lang naman. Opo. I think out of 46 national roads na binaha nung mula noong 17, I think ito na lang po yung natitira, and I hope that today kung umupa yung ulan, madadaanan na naman po. It's actually, problema po natin, it's actually tubig lang po. Awa ng Diyos, wala naman po yung mga severe na serious na napuputol na mga daan o kaya tulay at this point in time. So yun lang po ang natin yung sitwasyon natin. Opo, opo. Secretary, alam po ninyo, marami din sa mga kababayan din natin nagtatanong bakit ba, lalo na dito po sa Metro Manila, bakit ganito katindi po yung pagbaha na naranasan po dito sa Metro Manila? Ganon talaga yung Metro Manila po kasi there are many reasons actually kahit na yung ginagawa ng DPWH, inaayos po yung mga pumping stations, kaya lang, ang problema din kuminsan yung pagdaloy ng tubig baha papunta sa pumping stations kasi una may mga problema rin tayo sa mga basura, yung drainage system ng Metro Manila antiquated na, silted pa. So yung mga ganong klaseng mga problema, pati marami pang tao sa mga esteros, mga ganon. So yun ang tinitingnan po lahat ng ahensya ng gobyerno sa utos ng ating Pangulo na dapat pagtuunan pansin ng lahat itong mga issues nito in an integrated at coordinated manner po. Opo. Kaya yun yung sa DPWH po yung engineering interventions at solutions sinasagawa na namin. Kahit man naman po kuminsan hindi lang naman engineering solution ang kailangan tignan. Kasi kagaya niyan, ang sinasabi po namin, may mga environmental issues, land use issues, mga po. At saka dapat pagtulong-tulungan po natin lahat. Ganon din po yung mga problema ng ibang urban centers. Hindi lang po sa Metro Manila, kahit na ibang mga progressive countries. Ganon din po yung problema nila sa urbanization. Opo, opo. Nabanggit po ninyo yung mga basura, mga drainage, Secretary. Dito sa Maynila, naalala ko may pahayag din si Mayor Isko Moreno na medyo nagkaroon ng maging maganda na po yung doon. Hindi na tulad dati na masyado talagang yung baha na naranasan doon sa Manila. Matapos nga nilang asikasuhin yung mga basura, Secretary, gumanda. So dapat siguro ganun din ang gagawin ng ibang mga syudad. Tama, Secretary? Tama po. Yung pagtulong-tulungan po natin. Opo. Ang DPWH, hindi naman po niya magampanan lahat yan. Lalo-lalo yung mga local drainage sa mga local governments po dapat magtulong-tulungan po natin. Po. Yung bawat syudad ho ba, example lang po dito sa Metro Manila, ay may mga tinatawag na flood control project, Secretary?
Meron na pa naman sila kasi meron engineering offices po naman sila na tumitingin po sa mga ganyan. Kailangan ng mga flood control programs po nila. Opo. Yung local flood control programs po nila. Sa tingin po ninyo, Secretary, yung flood control projects ng bawat syudad dito sa Metro Manila ay kulang pa para talagang mawala na itong baha dito? Hindi na tayo binabaha? Hindi naman siguro natin magiging flood-free ang Metro Manila po. Ay talagang hanggat natin dito, I think we cannot be aiming for a flood-free Metro Manila, but mabawasan po natin yung mga ganyang inundations with lahat ng yung sinabi ko kanina na mapagtuunan natin ng pansin para mas mabilis po umalis yung tubig baha. Opo. Ganun po. In fact, dapat po merong integrated master plan for the drainage system in Metro Manila kasi lumang-luma na po yung drainage system in Metro Manila. Kaya yan ang pinagtutuon ng pansin po ngayon ng MMDA. Tinutulungan po namin sila para magkaroon po ng holistic integrated master plan po ng drainage sa Metro Manila po. Opo. Kung meron po kayong datos, Secretary, kung ilan ho ba yung mga flood control projects na po natin dito sa Metro Manila? Marami po kaming flood control projects sa Metro Manila. Yung Pasig Marikina floodway system, ginagawa po DPWH. Kinukumpuni po namin yung mga pumping stations na luma na para ma-increase yung discharge capacities niyan. And MMDA naman po, pinagtutuunan niya ng pansin yung coordination with local governments para yung sa mga drainage problems saka yung waste management problems po nila. Opo. Mga gaano karami kaya ito, Secretary? Ang alin po? Yung flood control projects po natin dito sa Metro Manila? Ayun na po yung sinabi ko. I think yung mga sa amin sa DPWH, 35 na pumping stations, kinukumpuni namin lahat to increase yung discharge capacities nila. At saka yung kwanto ng Pasig Marikina Flood Control Management Program, marami pong ginagawa dyan. Gumagawa kami ng dredging, desilting, at saka yung flood gates po. Opo. Sa Pasig Marikina. Kung naalala po ninyo, nung nakaraang State of the Nation address ng Pangulo, nabanggit po niya nasa mahigit 5,000 na mga flood control projects. Ito ho ba ay nadagdagan pa ngayon? Mula nung sinabi ng Presidente hanggang kaninang itong Mayo, mula nung sinabi ng Presidente, ngayon nakatapos na po kami ng I think 9,800 flood control projects all over the country at meron pa kaming sinasagawa na about 5,700 pa po sa ngayon. Opo. All over the country po yon, yung mga flood control projects po. Ayan. Secretary, si Partner Admar po, para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Secretary, magandang umaga po. Sa nabanggit po ninyo na halos nasa 10,000 na yung flood control projects natin until Mayo po. Meron po ba kayong maibabahagi sa ating mga kababayan po yung significant na naging resulta po nitong halos 10,000 mga na talagang nakatulong para mabawasan yung mga pagbaha po natin sa iba't ibang panig po ng bansa? Yes po. Sa tingin po namin, marami po ng tulungan, lalo-lalo na yung immediate relief dun sa mga low-lying areas. Dito sa mga flood control projects na sinagawa namin, maraming nagpapasalamat at nabigyan na po sila ng mga protection kahit pa paano. Kaya lang po, marami pa rin tayong problema. Karamihan po ang mga ilog natin sa buong Pilipinas mababaw na po yung riverbeds, no? Kaya ito yung isang kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kasi kahit na ganong mga structures ang ilalagay namin dito, kung mababaw na po yung riverbeds, talagang aapaw po yung tubig baha kung hindi natin madisil o madredge yung mga ilog po na malalaki. Opo, and
Meron kasing sinabi rin po no ang isang eksperto, yung nangangasiwa po sa Project NOAA po natin, si Ginoong Mahar Lagmay. Nabanggit niya sa kanyang social media post na yung mga lugar dito sa Metro Manila na binaha no batay sa pag-trace nila ay minsan na naging waterways or daanan talaga ng tubig, Secretary. Kumbaga siguro dati dinadaanan talaga ito ng tubig, ngunit ngayon parang minimorize ng kalikasan natin kung saan yung dati niyang pinagdadaanan. Paano po natin kaya ito mareresolve, sir, considering andyan na yan, meron ng kalsada? Siguro tingnan po natin kung paano yung sabi nila at kung anong engineering intervention po natin pwedeng gawin. Opo, at may mga ano pa nga na nasisisi yung sa MRT 7 na project po. In-inspection ko po yun, hindi yung MRT ang may problema doon. Opo. Sir, dito na... In-inspection ko doon kahapon. Opo. Sir, dito naman po sa issue na sa Dolomite Beach po, meron na po bang kumpirmasyon na may malaking factor po itong proyekto na ito? Kaya nagkakaroon ng mga pagbaha dyan sa Maynila po? Hindi po. I think hindi po. I think yung mga pumping stations po ang medyo kailangan paganahin ng todo. Yung sa Dolomite Beach, meron na ho yatang ilagay na mga pipes underneath yung Dolomite Beach para ma-convey po yung floodwaters doon sa ilalim ng Dolomite Beach. Kaya lang dapat paganahin po yung mga bomba po doon. Opo. Para Sir, parang ginagawa po yung mga pumping stations po doon. Opo. Sir, dito naman po sa mga expressways naman po natin, kasi nabanggit din yan dati ni President Marcos at ito ring sa SLEX at iba pa mga expressways po na nagkakaroon din ng grabing traffic dahil nga po sa mga pagbaha. Kanino pong responsibilidad ito, sir, sa nangangasiwa ng expressway or sa inyo po sa DPWH? Well, sa mga expressways din po, under ang ano dyan is under the Toll Regulatory Board po. Kung ano ba yung technical issues, inaano po namin sa DPWH kung kailangan po nila ng technical advice o sa mga ganun po. Pero yung Toll Regulatory Board ang namamahala po doon. Yan. Secretary, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Well, ang problema po natin sa pagbaha ay dapat pagtulong-tulungan po natin. No? Kahit na makakaasa po kayo ng DPWH, gagawin po yung engineering interventions, pero mayroon pa rin tayong dapat responsibilidad lahat. Tingnan natin kung ano may tutulong natin sa pagpupa ng mga baha sa ating kapaligiran po.